praise. Magandang hapon po sa inyo lahat. Parang ang peg lang natin ay kukuha ng NCEE na hiwa-hiwalay po tayo, one seat apart. Yun po ang instruction ng TEC po sa atin na kinakailangan mayroong distance ang atin pong pagkakaupo at hindi dapat congested. Naalala ko noong 1995, tinignan ko sa CNN kanina, 1995, merong isang pelikula si Dustin Hoffman, ang title ay Outbreak, tsaka si Morgan Freeman. Ewan ko kung naalala po niyo yan. Ito yung tungkol din sa virus na lumaganap. Kaya noon, pakiramdam ko nga parang noon pinanunood ko lang, parang ganon. Pero ngayon parang tayo na mismo na-experience, na nararanasan na po natin. Kaya sabihin po natin sa atin pong katabi, wag na natin pong kamayan, sabihin na lamang po natin, para kang artista ngayon, kapatid. Dahil kasama po tayo ngayon. Okay. Bigyan ko lamang po kayo ng ilang updates sa atin pong coronavirus. Yung maaalala, 2 days ago, dineclare ng World Health Organization na ito'y pandemic na. Ibig sabihin sa pandemic, ito po ay para na sa buong mundo at kinakailangan bawat bansa ay kumilos at umaksyon base doon sa kanilang mga pangangailangan, maging seryoso na sa pag-aksyon at maging gumawa ng mga drastic move at gumawa ng mga paraan upang mapigilan ang pagkalat ng virus na ito. Ito po yung latest update ng World Health Organization. Nasa 114 na bansa na po ang naapektuhan. 113 na bansa na po, merong 4 at ang China pa rin ang pinakamataas. Sabi naman po dito sa The Evangelical Church, dito naman po sa atin pong simbahan, nagpadala ang Department of Tourism sa lahat ng hotel at restaurant na pinatitigil ang lahat ng activities. Pinatitigil ang lahat ng pananambahan, pinatitigil ang lahat ng... Kaya yung mga kasama ko sa isang chat group ng mga pastor, wala po silang service ngayon, naka-live stream lang sila o yung online lang yung kanilang pananambahan ngayon. Nakalulungkot nga. Dito naman sa FCC naman, dito naman po sa ating pong The Evangelical Church, nagpadala rin din po ang gobyerno naman sangay na nakakasakop po sa atin ay hindi tourism, kung hindi Department of DCD, Department of Community Development naman. Nagbigay naman sila sa atin, hindi po tayo pinasasara. Nagbigay lang ng instruction at ito po yung instruction, stop all events, gathering, meetings, activities except main prayers. Kung kaya ang sinabmit ko sa kanila ay 5 lamang, kinancel ko ang lahat ng Bible study sa TEC, kinancel ko ang lahat ng mga children's ministry, lahat ng practices, wala na po, maliban sa 5 worship services po natin. 2 sa Friday, 1 sa Saturday, 1 sa Sunday, at pagkatapos yun pong Tuesday. Yun lamang po ang magiging pananambahan po natin. Tuloy po ito so far. Ang pinag-usapan namin kahapon ng Board of Trustees, nagkaroon po kami ng emergency meeting ng Board of Trustees ng The Evangelical Church. Ang pinag-usapan namin ganito, at ito nag-agree kami, hanggat hindi tayo pinatitigil ng gobyerno, magpapatuloy tayo. Pag pinatigil tayo ng gobyerno, wala tayong magagawa kundi tumigil. Pangalawa, kapag sinabi ng gobyerno na pwede kayo magtuloy pero 10 minutes lang, kasi yun ang requirements ngayon sa mga mosque, binawasan ng oras kasi ito nakalagay. Kinakailangan reducing the prayer time as much as possible. Pag sinabing 10 minutes, hindi natin kaya yon, magsasara po tayo. Kung kaya kinausap ko na ang multimedia po natin upang sa ganon ay mag-meeting kami bukas at kung paano po tayo mag-online ng pananambahan. So, pag-pray po natin na magpatuloy naman. Ang Sharjah ay worship center, nagsara na rin po. Yun namang St. Andrews, dito sa tabi po natin, voluntarily sila po ay nagsara. Ibig sabihin nun, kusang loob nila. Hindi sila pinasara ng gobyerno. Voluntarily ay nagsara po sila ng kanila pong pananambahan. So, tinitingnan ko ano yung mga bagay na itinuturo ng ating pong Panginoong Diyos sa araw na ito. Meron ba? Palagi nating titingnan yung mga positive pa rin, di ba? Sa lahat ng bagay, merong mga positibong bagay na tinuturo ang ating pong Panginoon. Merong isang nag-post sa akin sa social media at ang sabi, ito ang isang bagay na magandang bagay na tinuturo ng Panginoong Diyos sa na-experience natin
naranasan po natin sa pagkakaroon ng coronavirus na ito. Ito yung hindi ko alam kung sino yung makaka-relate, pero maaaring mayroong makaka-relate sa inyo. Thank you, coronavirus. I am very happy. Anong dahilan? Coronavirus is the best thing that could happen. My wife does not want to travel. She doesn't want to buy anything because everything comes from China. She does not go to the mall or any event for fear of being infected. And the best part is that she stays all day and night with her mouth covered. So kaya ang sabing gano'n, virus lang, hindi na virus yan, kundi salvation. No? So, iniisip ko, nakaka-relate ako. Sino sa inyo mga tatay, mga yung dami, nakaka-relate sa inyo. Nakaka-relate po tayo dyan, di ba? So, meron tayo mga matututunan din naman, Sabi gano'n, ito, kung mayroong isang bagay din, ito, seryoso na po tayo. Ano yung natutunan ko naman, ano yung lesson na nakita ko na itinuturo ng atin pong Panginoong Diyos hindi lang sa atin bilang mga mananampalataya, kundi sa lahat ng tao. Alam niyo po ba mga kapatid ko, ano yung pumasok sa isip ko? Equality. Lahat ngayon ng tao pare-pareho. Walang mayaman, walang mahirap, lahat ng bansa pare-pareho. Huwag mong sabihin superpower ka, huwag mong sabihin third world country ka. Lahat yan ay apektado. So, equality. Yun ang nakita kong tinuturo ng ating Panginoong Diyos. At para sa ganon ay matutunan po natin na lahat tayo ay sa harap ng Panginoong Diyos, pare-parehas lang po tayo. Tingnan ninyo ang latest news. Kanina, binuksan ko. Coronavirus. Brazilian official met Trump test positive for COVID-19. Brazilian officials. Hindi, ibig sabihin, titulado yan. Ito kanina, result, mga kapatid. Canada Prime Minister Trudeau wipes test positive for coronavirus. So, ibig sabihin, pare-parehas lang tayo Mayaman, mahirap. Lahat tayo ngayon, pare-pareho sa harapan ng Panginoong Diyos. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung karunungan mo, hindi mo pwedeng ipagmalaki yung kayamanan mo, hindi mo pwedeng ipagmalaki yung mga bagay na achievements mo. Pag tatamaan ka Ibig sabihin, wala kang magagawa. Huwag mo sabihin, hindi ako tatablan yan. Lahat tayo. Kaya lahat tayo ay nag-iingat po ngayon. So ito yung bagay na nakikita ko po. Pero sa Biblia, mga kapatid, meron pa ako isang bagay na nakikita na gustong ituro, na gustong mga lesson na dapat po natin maintindihan at dapat po nating maunawaan na itinuturo kung bakit inaalaw ng Panginoong Diyos ang mga bagay na ito. At ito po ang nais ko pong dalhin sa inyo. Parang sa akin, ito, inuutusan ng Diyos ang coronavirus na pumunta ka doon. Maranasan ng tao yan. Paano? Para bumalik sila sa akin. Back to God. At ito yung at the end of the day, mga kapatid, lahat naman tayo babalik sa Diyos Lahat mayaman, mahirap, makasalanan, hindi, anak ng Diyos o hindi, babalik lahat tayo sa Diyos. Sapagkat lahat tayo create ng Panginoong Diyos. At ngayon, sa napakaraming na-achieve na ng tao, sa napakaraming kaabalahan na po ng tao, ang tinuturo ngayon, mga kapatid, back to God. Balik lang po tayo sa atin pong Panginoong Diyos. Psalms 91 ang atin pong pag-uusapan. Paumanhin po na hindi po natin maitutuloy ang atin po munang kasalukuyang pinag-aaralan na series upang talakayin lamang ang paksa pong ito. Back to God. Sabi ng atin pong talata, He who dwells in the most shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For it is He who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions, and under His wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield and a bulwark. So, meron po tayong 4 na kadahilanan kung bakit ang security lamang po natin, kung bakit tayo lamang ay dapat umasa at magtiwala sa ating Panginoong Diyos at wala na pong iba tayong pagtitiwalaan. Meron po akong 4 na nakita sa ating pong talata. Number 1, because of His care, because of His character, His care, His protection, and His promise. Tingnan po muna natin ang number 1. Number 1 po natin, His character.
Bakit natin dapat pagtiwalaan ng Diyos? Ano yung dahilan? Bakit sa nagaganap na ito, wala po tayong ibang pwedeng pagtiwalaan kung hindi ang atin pong Panginoong Diyos. Maraming umaasa sa kanilang kakayanan, sa kanilang kayamanan ng kanilang mga bansa, sa kanilang military force. Alam niyo, China, ito nakita ko noong January, kung papansinin po ninyo, nung pumutok yung balita na napakaraming naapektuhan sa kanila, alam niyo kung anong ginawa niya? Ano kung ginawa nila? Show of force, tinatawag. Alam niyo po kung anong ginawa? Nagparada ng kanilang mga missiles. Gumawa ng mga parade, lahat ng kanilang military. Hindi ko alam. Tataka iba, ano ginawa? Wala namang China Day. Wala. Pero bakit nagparada ng mga missiles? Ano gusto? Ipagmalaki. Pero alam niyo mga kapatid, kung ano nakikita ko, lahat yan pwedeng wasakin ng Panginoong Diyos eh. Bakit? Sapagkat hindi ka pwedeng umasa sa kakayanan mo eh. Maging tayo eh. Wag na natin sa large scale na bansa-bansa. Sa atin na lang. Minsan meron kayo pinagmamalaki. Pero kung tutusin po natin mga kapatid, wala po tayong maipagmamalaki sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Lahat yan ibinigay lang po sa atin ng ating pong Panginoon. Babalik ka sa Diyos. Bakit? Para makita mo kung sino talaga siya sa buhay mo. Para makita mo yung karakter niya, kung sino ba talaga ang ating pong Panginoon. Tingnan po natin ang ilang karakter na ipinakilala dito ng ating pong Panginoong Diyos, ang kanyang sarili. Ang sabi nga nun dito, siya ay most high. Mga titulo na naka-reserve lang sa Diyos. Almighty. Pinakamakapangyarihan. Wala nang hihigit pa, wala nang mas makapangyarihan pa kaya sa Kanya. Pero pagdating sa verse 2, mga kapatid, ang nakita ko maganda eh. Nagkaroon ng may. Ibig sabihin, nagkaroon ng parang relationship. Yung una, most high, almighty. Ito yung karakter ni Lord. Hindi siya katulad ng ibang Diyos-Diyosan. Hindi po siya katulad ng ibang sinasamba ng iba't ibang mga tao. Kundi siya yung pinakamataas. Siya yung pinakamakapangyarihan. Pagkatapos sabi ganun dito, nagkaroon ng may. Ibig sabihin, nagkaroon ng parang personal relationship dito sa Almighty God na ito. Nagkaroon ng personal relationship yung author nito dito sa Almighty God at dito sa Most High God. At ginawa niyang my refuge at my fortress. Kung titingnan natin sa Biblia, ang ibig sabihin ng refuge, mga kapatid, a place of resort and safety. Ibig sabihin, ito yung pinupuntahan mo kung hinahabol ka ng mga kaaway mo. Ito yung place na pwede mong pagtaguan na hindi ka makikita. Ito yung lugar na pag nandun ka, may peace ka, mayroon kang kapayapaan. At hindi lugar yun, mga kapatid. God, siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng comfort. Siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng peace. At siya lang ang magiging kanlungan mo. Pagka tinignan naman natin ang ibig sabihin ng fortress, ito naman ang ibig sabihin ng fortress. A secure dwelling place, often a city, protected by wall of defenses. Ibig sabihin parang parang mataas na muog. Muog sa Tagalog, nakalagay diyan, muog. Na hindi mo kayang panikin. Hindi mo kayang akyatin. Walang kaaway na pwedeng pumanik at sumira noong muog na yon. Walang iba kung hindi ang ating pong Panginoong Diyos. Tingnan natin ang context ng Psalms 91. Sino ba author nito? Ang sabi ng Midrash, ito po ay ang Old Testament commentary noong 1st century. Sabi ng Midrash, the Midrash states that Psalms 91 was composed by Moses on the day he completed the building of the tabernacle in the desert. The verse described Moses' own experience entering the tabernacle and being enveloped by the divine cloud. Midrash Tehillim and Sohar teach that Moses composed this psalm while ascending into the cloud, hovering over Mount Sinai, at which time he recited these words as protection from the angels of destruction. Si Moses daw ang sumulat nito, mga kapatid. At ito yung experience niya nung matapos yung tabernacle. Alam niyo nangyari, nung matapos ang tabernacle, baba ang clouds, baba yung kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung naramdaman ni Moses. Nung siya'y nasa kalagitnaan nun, yung nakadama siya, ng comfort, nakadama siya na safe ako dito.
Walang pwedeng umano sa akin dito. Walang pwedeng gumalaw sa akin dito. Bakit? Sapagkat kasama ko ang Diyos. At ito po yung nais ko maintindihan po natin, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na hindi ka magkakasakit. Bakit? Hindi ko po sinasabi yun. Ayoko magbigay ako ng false hope sa inyo. Ayoko magbigay ako ng false promise po sa inyo. Marami, tinatalakay ko sa TGI suffering, may purpose pong lahat yan. Pero ang sinasabi lamang po natin dito, back to God, na siya po yung makapagliligtas lang po sa atin. Wala pong iba eh. At ito ang tinuturo ng Diyos sa mga tao ngayon, sa gobyerno ngayon, sa lahat ng mga bansa na nagmamalaki at nagmamataas. Balik ka sa Diyos. Yung bayan mo, yung bayan ng kung anumang bansa yan, ibalik mo lang sa Diyos at turuan mong manalangin. Turuan mong tumawag, turuan mong dumulog, turuan mong bumalik sa Panginoong Diyos. Ito nakikita ko. Ito nakikita ko po ang tinuturo po dito. Wala pong iba tayong pwedeng balikan. Wala po tayong ibang pwedeng tawagan. Wala pong ibang pwedeng tumulong po sa atin at magbigay ng peace, magbigay ng comfort, kundi ang atin pong Panginoon. Tayo. Itong misis ko, mga kapatid, napapraning eh. Ting lalabas ako, parang, paglabas ko, pagpasok ko, may hawak na ganyan, parang mula ulo hanggang pa, parang, sabi ko, mukhang ano ka na, napapraning ka na. Sabi ko noon, pag yun, nag-alcohol ka naman, tinitingnan yung tsinelas ko, kung yung tsinelas ko sa labas, yun ang ginamit ko sa loob. Paghagalitan ako. Kaya mamatay ako hindi sa virus eh. Ewan ko, pero, baka, tingin ko lang ha, baka mapaaga pa bago dumating ang virus eh. Patay na ako sa high blood, sa galit eh. Sabi ko, Clorox, bahay namin, may Clorox. Araw-araw eh, yung flooring po namin, map ng Clorox. Gagalit siya kapag hindi ako nag-map ng Clorox. Kaya, ang point ko, hindi mo masama yun. Wala akong problema doon. Hindi po masama. As sinasabi ko lamang, mga kapatid, ito, maaaring ginagamit lang ng Diyos yung lahat ng bagay na yan. Dapat makita natin, lahat yan, mga scientists, mga doktor, mga gobyerno, mga leaders ng government. Pero dapat makilala ng lahat ng tao kung sino yung makapangyarihan sa lahat. Kung sino yung in control. Dito nakita natin na siya lang yung security natin. He is the Almighty God. He is the most powerful God na pwedeng pumigil lang nito ang ating pong Panginoong Diyos. Pag meron kayo nakakausap, sabihin nyo, balik lang ho tayo uli sa Diyos. Manalangin lang ho uli tayo. Sapagkat wala tayong ibang course of action na pwedeng gawin, kundi tumawag at dumalangin sa ating pong Panginoon. Sabi pa ng Midrash, in Jewish thoughts, Psalms 91 conveys the theme of God's protection and rescue from danger. The Talmud calls this psalm, another commentary, calls this psalm the Song of Plagues. For one who recites it with faith in God will help by him in time of danger. Since the times of Geonim, these psalms was recited to drive away demons and evil spirits. Yun ang paniwala nila. Yun ang nire-recite. Ito yung Psalms 91. Ang nire-recite nila. Kapag ka mayroong sakuna, kapag ka mayroong plagues, kapag ka mayroong silang na-encounter na evil spirit, yun daw, itong Psalms 91 ang kanila pong inire-recite. Siguro ito rin ang dapat na alalahanin po natin. Na wala pong iba tayong pwedeng pagtiwalaan, kundi ang ating Panginoon, sapagkat ang kanyang karakter, Most High, Almighty God. Kagandahan nito, itong Most High and Almighty God, meron tayong relationship sa Kanya. My fortress and my refuge. Tingnan po natin ang pangalawa. Ito, sabi pa sa pang-research. According to Midrashim, the psalm reference many types of demons that threaten man, including terror, arrow, pestilence, mga gawa daw ng diablo, mga gawa ng kaaway. And destruction, mentioned in verses 5 to 6. The psalm was written
in amulets by both Jews and Christians from the late antique period. Modern-day Christians see the Psalms as a source of comfort, protection, even in times of suffering. Maganda yung isang devotion ko 3 days ago kay Pastor Rick Warren. Ito yung sinabi ni Pastor Rick Warren. You don't know God is all you need until He is all you have. Ganda. Siya lang ho naman talaga kailangan ho natin. Pero hindi mo marirealize na siya lang talaga ang kailangan mo pag meron ka pang ibang pinagtitiwalaan liban sa siya lang. Liban sa Kanya lang. At ito nakikita ko ngayon. Di-strip ang lahat ng tao, tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, ng lahat ng pwede mong pagtiwalaan upang makita mo, siya lang, wala ng iba. Tingnan po natin ang pangalawa. His care. Ano pa yung dahilan? Bakit ang security lang natin sa ating pong Panginoong Diyos? Una, nakita po natin the character of God. At ang pangalawa, tingnan naman po natin the care of God. Kung paano niya tayo iniingatan, kung paano niya tayo kinakalinga ng ating pong Panginoon. In verse 3 and verse 4, ganda to. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Sa iba, New Living Translation to, sa iba ang nakasalin ay pestilence or plague. Nire-rescue ka ni Lord sa lahat ng pestilence. Nire-rescue ka ni Lord sa lahat ng plagues. Sa lahat ng, alam niyo ang plagues Sa lahat ng plagues na lumalagana. Parang virus yan. So, nire-rescue ka ng ating Panginoong Diyos yan. At ang ganda pa nito, merong parallelism o yung tinatawag na parang pagkukumpara. Tingnan niyo, sa verse 4, pag binabasa nyo, sabihin nyo nga sa akin kung ano yung pumapasok sa imagination po ninyo. Pag binasa nyo ang verse 4, tingnan po ninyo. Ano yung pumapasok sa imagination po natin? Alam ko hindi kayo sasagot So, alam niyo na, ano pumapasok sa imagination po natin? Ito yung parang inahing manok o inahing agila na iniingatan niya yung kanyang mga inakay. Yeah? Sabi nung iba, tingin namin, hindi manok yan. Agila yan. Iniingatan niya. Ibig sabihin, He cover you with His pinions. Tatakpan ka niya. Para na sa ganun, walang makagalaw sa'yo. Ganun ang mga manok. Ganun din ang agila, mga kapatid. Pagka nandyan ang sawa o nandyan ang ahas, gagawin. Tatakpan niya yung kanyang mga inakay. At ganun ang gagawin sa atin ng atin pong Panginoong Diyos. Tatakpan niya po tayo. Cover niya po tayo. Kaya nakalagay dyan, His care. Ang pangalawang puntos po natin. Sa verse 5, following, do not be afraid of terrors of night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. Meron tayong 3 bagay na makikita tungkol sa care ng atin pong Panginoon. Una ay yung salitang all times. Kailan tayo kinikare ng Panginoon? Kailan tayo kinakalinga ng Panginoon? Sa lahat ng oras. Kasi nakalagay, from day to night. Ibig sabihin ng from day to night, mga kapatid, kapag nakita mo sa Biblia yan, the whole day on. The whole day on. So, anong gusto sabihin ng psalmist? Ang gusto sabihin ng psalmist, mga kapatid, yung pagkalinga sa atin ng Panginoong Diyos, tuloy-tuloy po yan sa buong buhay po natin. Oo, hindi ko sinasabing hindi tayo dadaan ng sufferings. Hindi ko sinasabing hindi ka dadaan ng sakit. Dadaanan natin yan. Pero nandun pa rin yung care ng Panginoon. Hindi po tumitigil yung pagmamalasakit sa atin ng ating pong Panginoon. Parang magulang na sa panahon ng karamdaman ng kanyang mga anak, nandun yung haplos ng kanyang magulang. Lahat tayo nakaranas ng magulang. Lahat tayo nakaranas ng magkasakit. Ako palagi kong binabalikan po yan Alam niyo, ang napakasarap balikan kapag po inaalala mo na ikaw yung may sakit, hulaan ninyo, baby boomers, hulaan ninyo kung ano yung
masarap kong balikan kapag meron akong sakit. Mga baby boomers yan, si Kuya Jerry, Pastor Sunny, Kuya Boy, alam ate Kuya Fred, alam natin yan. Alam niyo mga kapatid ko, Royal True Orange. Totoo yun, Sarsi, Royal. May kapartner yan. Ano kapartner yan? Sky Flakes, sarap nun. Doon lang ho kami nakakakain nun. Pag may sakit ka, pag meron kang Royal, Royal, andyan na yung Sky Flakes, yung biscuit po yan, mga kapatid. Yun ang masarap doon. At ang the best, yung haplos ng nanay mo. Yun ang the best. Lalagyan ka dito ng bimpo na may suka. Bimpo na may suka. At hindi ka titigilan hanggat hindi bumababa ang lagnat mo. Ano ibig ko sabihin dito? Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, dumadanas ka naman ang pagproblema. Dumadanas naman tayo ng sufferings eh. Bakit hindi? Dumadanas tayo ng mga suliranin. Bakit hindi? Pero yung care ni Lord all times. Ando dun. Yung haplos niya nando dun eh. Yung pong malasakit niya nando dun eh. Hindi po tumitigil si Lord ng pagmalasakit po sa atin. Hindi po tumitigil si Lord ng pag-aliw po sa atin. Kaya sinabi diyan, all day. Ibig sabihin nun, buong maghapon at all the time. Sa buong buhay po natin. Meron pa yung pangalawa. Hindi lamang all times, kundi all dangers. Sa lahat ng panganib ho. Do not dread the disease. Plagues, sa iba, ang nakalagay, plagues, pestilence, that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Ibig sabihin nito, mga kapatid, wala kang dapat katakutan sapagkat all dangers, sagot ka ni Lord. All dangers, nandun siya. Pagtatanggol ka ng ating pong Panginoon. Ano ang panganib yun? Hindi natin kinakalang isa-isahin po yan. Iba't ibang panganib na pwede po nating maramdaman, maranasan, na ginagawa ng kaaway upang gambalay ng buhay po natin, ng Christian life po natin. Pero magtiwala po tayo, mga kapatid, na yung care ni Lord nandoon. At yung pangatlo, all circumstances. All circumstances. Hindi lamang sa lahat ng dangers, hindi namimili si Lord kung saan ka babantayan eh. Hindi namimili si Lord yan. Andun lagi siya. Andun lang lahat, andun ang kanyang care, all. Sa lahat ng time mo, sa buhay mo. Andun yung malasakit niya sa lahat ng dangers and in all circumstances ng buhay mo, nandun ang atin pong Panginoon. Sabi nila, ang mga naapektuhan doon ng coronavirus, pinakamalaking porsyento, 98% yata, mga kapatid, yung mga may edad na yung mga matatanda na mayroong serious disease, mayroong seryosong karamdaman. Kaya dapat maging maingat daw yung mga may edad, mga matatanda na. At ang nangyari ngayon, mga kapatid, lahat ng gatherings, NBA yata, pinatigil na, lahat, yung mga season, NBA, lahat yan, tigil na po. Lahat ng mga gatherings. Ang hindi ko lang alam, hindi ko lang alam, pwede po ninyo akong i-orient o pwede nyo sabihin sa akin. Hindi ko lang alam kung yung mga kasalan, yung mga celebration, bawal talaga yan. Wala na po yan. Kung kasalan sa embassy, pinatigil na, mga wedding sa embassy. Hindi ko alam eh. Ang inaalala ko kasi, baka mayroong kapatiran na ang tagal inantay yung kasal, pagkatapos bigla na postpone. Meron ganun eh. Hindi, talagang nagwo-worry po ako eh. Na baka yung isang kapatid, 66 years old na. Or 75, 70 years old na. Naka-schedule na ikakasal. Biglang coronavirus to. Biglang natigil. Joke lang yun. Inaalala natin, pero anong klase kayang pagsubok? Anong klaseng suffering? Anong klaseng danger? Anong klaseng problema? Anong klaseng pangangailangan? Ang hindi kayang tugunin ng Panginoong Diyos. Lahat yon kaya ni Lord. Nasa kalinga po tayo ng atin pong Panginoon. Kahit anong problema, kahit anong suliranin, kahit anong
circumstances. Tingnan po natin ang pangatlo. His protection. His protection. Dapat din nating makita, hindi lamang bakit si Lord lang ang security natin. Number 1, His character. Number 2, His care. And number 3, His protection. Tingnan po natin kung paano tayo ipoprotect ng ating pong Panginoon. Ang ganda to. If you say, the Lord is my refuge, sabi gano'n ng writer, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near to your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Sabi ko, naisip ko, akala ko ba, ang mga, may anghel de la guardia lang ay yung mga bata. Di ba? Di ba? Ganyan, ano? Mga bata na aksidente, biglang sinaluyan ng kanyang anghel de la guardia. Ganyan, meron tayong kasabihan na ganyan eh. Yung bata, pagka natutulog, biglang ngingiti. Ano dahilan? Nilalaro yan ng kanyang anghel de la guardia. Yung writer nito, mga kapatid, at yung bumabasa naman ito, hindi naman po bata. Ibig sabihin, mga may edad na po yan. Mga may edad na, Moses. Kung si Moses yan. Pero sabi niya, may angel. Aba, meron pala anghel na nagbabantay po sa atin. Meron po pala tayong anghel de la guardia. Kaya sabihin po natin sa katabi po natin ngayon, sasabihin lang, wag na po natin kakamayan, may anghel de la guardia kakapala, kapatid. May anghel de la guardia kapapala, mga kapatid. Meron. Kalagay. Nasabi ko lamang naman. Meron pang ibang mga talata na nagsasabi na meron eh. Naalala niyo si Elisha, yung pinag-aralan natin noong nakaraan? Sabi ganon, yung kanyang alipin. Sabi, natakot siya sa mga Syrian soldier. Sabi ganon, naku, paano tayo? Dalawa lang tayo dito. Papatayin na tayo. Sabi ganon ni Elisha, Lord, open his eyes that he can see. Na makita niya kung ano yung dapat niya makita. Binuksan ni Lord, nakita mga kapatid, chariots of fire. Chariots of fire. Nagbabantay kay Elisha. Alala ko rin si Moses, bago niya pasukin ng Jericho. Meron siya nakasalubong. Sabi gano'n ni Moses, sino ka? Sabi gano'n. Siya pala yung, nakita may hawak na sandata. Siya yung tinatawag na anghel ng ating pong Panginoong Diyos. Babantayan tayo ni Lord. Poproteksyonan po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Nasa kanyang disposal. Ang mga anghel niya ay nasa kanyang disposal. Parang hindi natin nakikita ngayon. Pero ang ating kapaligiran ay punong-puno ng mga anghel na nagbabantay po sa atin. Na handa po magtanggol po sa atin. Na handang sumunod lang kung ano ang iniuutos ng ating pong Panginoon. They will lift up their hands so that you will not strike your foot against a stone. Kinote ito ni Kinote ito ni Satanas kay Jesus Christ. They will lift up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on lions and cobra. You will trample the great lion and the serpent. Huwag niyo namang sasadyain na pupunta kayo at magtatatapak ng mga cobra. Baka mamaya recite ka ng Psalms 91, pagkatapos sabi ni Pastor, labantayan ka ng Panginoon. Asan ang cobra? Huwag naman ganun. May mga meaning po yan, mga kapatid. Hindi naman ganun huwag naman tayong ganun kaliteral. Ibig sabihin lang nito, poproteksyonan ka ng ating pong Panginoong Diyos. Ang proteksyon ng ating Panginoong Diyos ay nasa sayo. Tingnan po natin ang panghuli. Kailangan shorten daw po natin ang timing po natin sa ating pong pananambahan. Dahil ang paglabas natin, ang papalit sa atin ay Korean Church. Yan tama ko, di ba? Hindi na Ethiopian Church eh. Ang pumapalit po sa atin ngayon ay Korean Church. Na alam niyo naman ang Korean, pang-5 o pang-5 sila ata sa pinakamataas. Segue lang, no? Tumawag nga sa akin yung pastor ng Korean. Tawag sa akin isang araw. So, sabi, wala ka bang problema sa church? Sabi ko, wala naman. Kami may problema. Bakit? Di-discriminate daw sila.
Nilalayuan daw sila ng mga tao. Sabi ko, mga Pilipino ba? Hindi naman sinabi mga Pilipino. Sabi ko, FCC ba? Hindi naman sinabi. Hindi naman sinabi ng FCC. Pero sabi, humingi ng tulong. Sabi ko, humingi ng tulong sa akin. Sabi, yung multimedia natin, kung maaari ay tulungan sila sa pagtuturo ng... Naka-livestream po tayo. Tuluan sila ng pag-livestream dahil hindi nila alam. So, sinabihan ko si Manny. Sabi ko, Manny, malakas ba resistensya mo? Thank you, Manny. Thank you. Tinuturuan ko. Isang araw, tinuruan niya. Pastor, nag-post pa ng picture, tinuruan niya raw, kaya lang umubo. Napaganon daw siya nung umubo. Okay, so salamat, Manny. So, tignan mo natin, short time period lang po tayo ngayon. Pagkatapos po nito ay offering, then reprise tayo ng isang magandang kanta. Okay. His promise, mga pangako ng ating Panginoon. Ganda rito, kaya lang hindi ko na iisa-isahin yan. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Tingnan mo, 7, siguro nasa 6 o 7 na promise na makikita po natin dito. Una, the promise of His protection. Verse 15, answered prayer. Verse 15, His presence. I will be with Him in times of trouble. Pagkatapos, I will deliverance. I will deliver Him and honor Him. Pagkatapos, verse 16, longevity with long life. So, ano natin? Kung titingnan po natin, hindi pa pala mamamatay yung katabi mo ngayon. Kasi nakalagay, longevity. Pati ninyo, with long life, maikli pa buhay niyan. So, hindi pa pala mamamatay. Kaya sabihin natin, nasa kaliwa lang natin, hindi ka pa mamamatay, kapatid. Hindi virus ang papatay dyan sa atin o sa kapatid natin yan. Maaari yung asawa lang natin o maaari pero hindi virus ang papatay po sa atin. So, kalagay kasi, long life Long life, I will satisfy him. At ito pa, and show him my salvation. Yung salvation ng atin pong Panginoon. Mga pangako, ang daming pangako ng Panginoon Diyos. At si Lord gentleman sa kanyang pangako. Sa pinangako ng Panginoon, tutuparin at gagawin ng Panginoong Diyos ang kanyang mga pangako. Ito ang dahilan kung bakit sa lang security po natin. Back to God. Ito yung nakikita ko mensahe. This coming Friday ay ating pong Friends Day. Sikapin po natin na makapagdala ng mga panauhin po natin na hindi pa Kristiyano, na hindi pa anak ng Diyos, na hindi pa mananampalataya. Makarinig po sila. Ito yung magandang pagkakataon na ma-realize nila na wala silang ibang tatakbuhan, na magbibigay ng peace, magbibigay ng comfort, magbibigay ng security, liban sa atin pong Panginoong Diyos. Sapagkat ang atin pong Panginoong Diyos, ang kanyang character, ang kanyang care, ang kanyang protection, ang kanyang promise ay binibigay niya sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. You do not know God is all you need until He is all you have. Siya lang po ang kailangan po natin. Mawit lang po tayo. Nais po nating, audio please. Nais lang po natin na sa magandang awit na itong katapatan ng Panginoong Diyos, ang kanyang katapatan, ay bulay-bulayin po natin ngayon. Ano man ang experience, ano man ang nararanasan po natin, meron tayong isang matapat na Diyos lang na laging nakasama po natin. What a faithful God. Tayo pong lahat ay tumayo. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God.
faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, I come before your throne. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God am I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord of mercy. Through the storm, you're the beacon, my song in the night. In the shelter of your wings, still my heart's reply, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. You are. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, all sovereign, granting peace from heaven. Let me comfort those who suffer with the comfort you have given. And I will tell of your great love for as long as I live. Singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. Faithful in the morning. What a faithful God, faithful through the night. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Oh, what a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sapagkat meron kaming matapat na Diyos na hindi po nagpabaya po, Panginoon, sa amin. Sa lahat ng aming mga naging karanasan, Panginoon, sa buhay, maraming pong salamat sa iyo. Gusto naming ibahagi, Panginoon, ang katapatan mo sa ibang tao. Ito po, Panginoon, yung magandang pagkakataon. Na kung saan, Panginoon, nakakaranas ng suliranin ng buong mundo, ituro namin sila, dapat lang kaming bumalik sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Panginoon, at the end of the day, Panginoon, lahat po kami ibabalik sa iyo. Una, para bigyan mo para i-honor mo, Panginoon, para bigyan mo kami ng mga crowns, at para ibigay mo sa amin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Sa iba naman, Panginoon, para tumanggap ng judgment. Nawadakilang Ama, sa darating po naming Friends Day, Panginoon, samahan mo po kami, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, Panginoon, na madala po namin dito. At dalangin rin po namin, Panginoon, patuloy na protection mo sa The Evangelical Church, Panginoon.
Hindi po namin pwedeng sabihin na 100%, Panginoon, na maaaring hindi makapasok ang virus dito, God. Subalit alam po namin, Panginoon, nandito ka, kasama po namin. Poproteksyonan mo, Panginoon, ang lahat ng mga worshipers na nandirito, Panginoon. At ikaw ay sasabihin po namin, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na ikaw ay tapat na Diyos, O God. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen. God bless us all, mga kapatid.